Isang maligayang bati pong muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang acne o sa ating lokal na lengguwahe ay ang tinatawag na tigyawat. Ang acne po ay isang pangkaraniwang inflammatory na kondisyon ng balat o yung may pamamaga ng balat dahil sa pagbabara ng hair follicles o yung parte kung saan tumutubo ang buhok at yung lagusan ng langis mula sa oil glands na nakakabit sa may hair follicles. O di man kaya dahil na rin sa kalabisan ng paggawa ng langis o ng oil ng balat at kung minsan may kasamang impeksyon ng bakterya. Ang bakteryang ito po ay madalas na tinatawag na Cutibacterium acnes. Ang acne ay madalas na dahil sa mga pagbabago ng hormones sa katawan, lalo na pag nangingibabaw ang male hormones o ang tinatawag nating androgens. Ang pangkaraniwang parte ng katawan na apektado nito ay ang mukha, likuran, at dibdib. Ang madalas na mekanismo ay dahil sa mga sumusunod. Isa ay ang tinatawag nating follicular hyperproliferation o ang labis na pagdami ng mga cells kung saan nagsisimulang tumubo ang buhok na nagreresulta sa pagbara ng lagusan ng langis or oil mula sa oil glands. Pangalawa ay ang labis na paggawa ng langis tulad ng nabanggit na ng oil glands nang dahil sa hormones lalo na sa bandang puberty o sa pagdadalaga o pagbibinata ng isang tao o minsan naman ay dahil sa stress. Lalo na kapag meron po itong kasabay na infection ng bakterya. Madalas ang tinatawag ulit nating Cutibacterium acnes na siyang nagdudulot at nagpapalala ng pamamaga, pamumula at pagkakaroon ng nana ang mga tigyawat. Sa bagay na nakakapagdulot ng acne ay ang mga sumusunod. Ang pagkakaroon nito sa pamilyang pinanggalingan or genetic predisposition. Pangalawa ay ang tinatawag nating hormonal changes sa puberty, katulad ng nabanggit na, o di man kaya sa pagbubuntis at sa menstrual cycles o pag malapit na ang regla o hindi man kaya ang kondisyong tinatawag nating PCOS. Meron po akong isang video tungkol dito. Kung nais nyo po, panoorin nyo yon. PCOS o Polycystic Ovary Syndrome. Ito ay isang pangkaraniwang. Pangalawa ay ang paggamit ng comedogenic or pore clogging makeup or creams. Minsan may mga makeup or may mga creams na nakakapagtakip ng mga pores ng skin kung kaya't ang oil ay hindi nakakalabas. Ang isa pang maaring dahilan nito ay ang stress na nakakapagpataas ng oil production. Ang pagsuot ng masisikip na damit, sombrero at sports helmets, kaya't kung minsan dito nyo nakikita ang kanilang mga tigyawat. Minsan naman ay dahil sa side effects ng ilang mga gamot tulad ng mga androgenic hormones. Ito po yung madalas na ginagamit ng mga
Bumubuhat ng mabibigat, mga bodybuilders para lumakas ang kanilang muscles, androgenic hormones. Hormones ng lalaki na kung minsan ay ginagamit nga sa sports upang lumakas at magkaroon ng malalaking muscles. Kung minsan naman ang mga babaeng tinatawag nating may pusong lalaki upang magkaroon ng anyong lalaki. Mga iba pang gamot tulad ng corticosteroids at mga iba pang gamot laban sa kumbulsyon ay nakakapagdulot din po ng pagtubo ng tigyawat. Ano nga ba ang mga sintomas ng acne? Ito ay ang mga sumusunod. Unang-una sa lahat ay ang pagtubo nga ng pimples o tigyawat na namamana kung minsan o hindi man kaya yung mga iba naman ay nagkakaroon ng nana sa dulo ng tigyawat. O hindi man kaya yung papules o yung mga bukol na may kulay pula. O hindi man kaya may pagka-purple or parang violet ng konti. O hindi man kaya yung blackheads, yun may mga itim sa dulo. Or whiteheads, yun may mga puti sa dulo. Nodules, ito po yung mga bukol-bukol, malalaking bukol na masakit pagka napipisil. Cysts, o yung nodules na masakit at may nana sa ilalim. Ang hormones at acne. Ang acne, kadalasan ay sinisimulan ng androgen hormones. Ang male hormones at pinakaaktibo ang ganito sa teenage years. Maaari din magkaroon ng tigyawat habang nireregla. Pag sinamahan ito ng bakterya na nasa ibabaw ng balat at nagbubunga din ito ng tigyawat, yung tigyawat na uri na may nana. Paano ba natin matutulungan na maiwasan o mabawasan ang paglala ng acne? Una ay ang paghilamos ng maligamgam na tubig at paggamit ng gentle or mahinahong cleanser lamang. Huwag yung masyadong malalakas. Isa pa ay maghugas ng balat pagkatapos magpawis o mag-ehersisyo. Iwasan gumamit ng mga bagay na nakakapag-irita sa balat, katulad ng mga astringents. Isa pa, alisin ang makeup pagdating sa bahay. Gumamit ng oil-free moisturizer pagkatapos maghugas. Iwasang putukin ang acne upang maiwasan ang pagpeklat nito. Sakali man at hindi umubra ang mga ito, kumonsulta po sa isang doktor na may dunong gumamot ng acne, tulad ng isang dermatologist o sino man na may aral ukol dito. Ano ang inaasahan sa acne? Ang acne ay madalas na nagtatagal hanggang sa teenage years o bago maging isang ganap na adult. Ito ay kusa nang nawawala. Ngunit maaari ding tumuloy-tuloy kahit ganap ng isang adult ang isang tao. Maaari ding magkaroon ng peklat o kung minsan pa nga keloids sa mga tinubuan nito at nag-iiwan ng di kanais-nais na hitsura sa balat ng muka. Maaari ding dahilan ng pagkabawas ng konfiyansa or confidence ng isang tao at kung minsan ay nagdudulot ng depression or anxiety. Ang isang komplikasyon ay ang tinatawag nating cellulitis sa muka na maaring maging sanhi ng sepsis
o pagkalat ng impeksyon sa dugo na maaring kumalat sa iba't ibang bahagi ng katawan at nagbibigay ng panganib sa buhay. Kung kaya't kapag ikaw ay may acne, pinakamabuti pa rin kumonsulta sa iyong doktor upang maibigay ang nararapat na gamot at pamamaraan ng pag-aalaga nito at sa iyo, ayon sa iyong pangkasalukuyang kalagayan. Atin pong tatandaan, daig ng maagap ang maaga. Hanggang dito na lamang pong muli, ako po si Dr. Jonas Sharma. Isang magandang araw po sa inyong lahat.